When I kick your thigh, use your arm to block my kick and immediately respond with a quick straight punch using your free hand. When your opponent step back, quickly close the distance and give him a high kick. Ensure that your foot strikes his body. Copy? Yes, sir. Alertang sagot ni Avena sa instruction ng kanyang boss na si Silver. Isa ito sa kabal na medal na pinagsisilbihan niya sa mansyon ni Doña Dacana. Malapit siya kina Gold at Silver at itinuturing siyang kaibigan kahit siya'y isang kasambahay. Si Silver na lamang ang pinagsisilbihan niya ngayon dahil bumukod na si Gold ng mag-asawa ito. Sa parehong subdivision din nakatira sina Gold at asawa nitong si G, kaya't madalas pa rin sa mansyon ng mag-asawa kapag walang trabaho. Avena, hindi ka kasambahay kapag nasa training tayo. Trainee ka ngayon at ako ang trainer mo. Maliwanag ba? Opo, trainer. Avena. May babalang sabi ni Silver. Natawa naman si Avena. Biro lang, Silver. Ang seryoso mo kasi masyado. Nosebleed pa ako sa English mo. Wala ka bang ibang moves na ituturo sa akin? Kabisado ko na yan eh. Hanggat hindi mo ako napapatambas ng ganitong atake, paulit-ulit natin itong gagawin. Ibinaba ni Avena ang nakapormang mga kamay. Namaywang siya sa harapan ni Silver. Pinagmasdan niya ang malaki nitong bulto na animoy isang wrestler. Namumutok ang muscles nito sa katawan na bumagay sa taas nitong 6 na talampakan at 3 pulgada. Katawan pa lang ni Silver ay katatakutan na, pero taliwas naman yon sa maamo nitong muka. May pagka-inosente ang itsura nito at parang hindi nito kayang manakit. Malamlam ang mga mata na animoy bagong gising lagi. Pinaresen pa yon ng kurbado at may katamtamang kapal ng kilay. Proud na proud ang matangos nitong ilong at mapupula ang manipis na labi. Makinis ang maputing balat na parang inalagaan ng iba't ibang beauty products. Pero alam niyang natural yon. Sa taglay nitong kagwapuhan, hindi nakapagtataka na malakas ang hatak nito sa mga kababaihan. Pero wala siyang nabalitaan na naging kasintahan nito. Paano naman kita mapapatumba, Silver? Ang laki-laki mo kaya? Parang hindi ka nga nasasaktan sa mga ginagawa kong atake. 10 taon na ako nagtitraining pero isang beses pa lang kita napatumba. Pakiramdam ko nga, pinagbigyan mo lang ako nun eh. Lumapit si Silver kay Avena at muling inangat ang may gloves na kamay ng dalaga. Hindi kita pinagbigyan, Avena. Sadyang naisahan mo ako nun, kaya tatandaan mo lahat ng mga tinuturo ko sa'yo. Magagamit mo yan para ipagtanggol ang sarili mo sa anumang panganib. Muling natawa si Avena pero pumorma uli siya. Nakaangat ang dalawa niyang kamay sa unahan, kapantay ng kanyang muka. Bahagyan namang magkalayo ang dalawa niyang paa sa unahan at likuran. Okay, sige. Baka magamit ko to sa pagtitiklop ng bedsheet mo o kaya sa pagmamap ng sahig. Pwede rin siguro sa paghuhugas ng mga plato at pamamalengke. Malaking tulong talaga to sa mga gawaing bahay ko. Hindi gawaing bahay ang tinutukoy ko, Avena. Silver, kasambahay ako sa mansyon at dito na ako lumaki. Matagal na ako naninilbihan sa Pamilya Medal at ito na rin ang matatawag kong tahanan. Walang panganib sa loob ng bahay niyo. Ang taas kaya ng security rito at marami pang guards. Narito ka rin at marunong makipaglaban. Sino pa bang magtatangka pumasok dito at gagawa ng masama? Nagkataon lang na interesado ako sa martial arts at tinuruan mo ko. Wala akong panganib na pinaghahandaan tulad ng iniisip mo. Ang panganib ay dumarating anumang oras, Avena. Masabuti kung magiging handa ka palagi. Sige na, simulan na ulit natin ang pagsasanay. Pagkasabi nun ni Silver ay sinabayan nito ng pagkilos. Muling kumilo si Silver at sinipa nito ang hita ni Avena. Sinangga naman yun ang braso ng dalaga. Tulad ng instructions nito kanina, sinuntok niya ito diretso sa muka. Pero mabilis na nakaiwas si Silver at bahagyang umatras. Mabilis naman siyang lumapit at nagpakawala ng sipa. Tumama ang paa niya sa balikat ni Silver, pero baliwala lang yun sa lalaki. Nakaisip ng ibang atake si Avena nang muling sumipa si Silver. Maliksi siyang umiwas paikot. Lumagpas ang paa nito sa likuran niya. Inambahan niya agad ng siko ang hita ni Silver, pero mabilis nitong nasalo ang siko niya. Hindi man lang yun lumapat sa hita nito tulad ng plano niya. Maganda na isip mong paraan para makabawi ng atake, Avena. Pero hindi yan uubra kapag maliksi ang kalaban mo. Nakangising sabi ni Silver. Bakit kasi ang liksi mo kumilos kahit ang laki ng katawan mo? Kinuha mo na yata lahat ng talento sa pakikipaglaban eh. Binawi ni Avena ang siko sa pagkakahawak ni Silver at buong puwersa niyang binangga ng katawan ng binata. Pero isang hakbang lang itong napaatras sa ginawa niya. Nakakainis! Ang tigas ng katawan mo, Silver! Reklamo na naman niya bago muling umatake.
Iwas at depensa lamang ang ginagawa ni Silver at hindi ito nagtatangkang umatake pabalik. Paminsan-minsan ay sumisipa ito para pukawin ang kakayahan ni Avena na gumawa ng bagong depensa at atake. Nang muling sumipa si Silver, sinalubong din niya ng sipa ni Avena. Nagtagpo ang mga paa nila sa ere at nagawa niyang ibagsak ang paa ni Silver sa sahig. Sinamantala niya yon para gumawa ng susunod na atake. Umapak siya sa hita ni Silver para iangat ang sarili, bago niya tinuhod ang mukha nito. Likas na magaling si Silver at napigilan ang tuhod niya gamit ang isa nitong kamay. Nadismaya siya dahil hindi niya ito maisahan. Ayoko na nga. Masyado kang magaling kumpara sa akin. Kahit anong gawin ko, hindi kita mapapatumba. Pagsuko ni Avena. Magaling ang ginawa mong yun at napahanga mo ko. Puri nito sa kanya bago siya maingat na hinawakan sa baywang. Inalalayan siya ni Silver pagbaba sa hita nito. Binitiwan lang siya ng binata nang maayos na siyang nakatayo sa sahig. Pero gumawa siya ng pandaraya para maisahan ito. Dinakot niya ang isang bibig ni Silver at nakatalikod siyang pumosisyon sa unahan nito. Pinalakas niya ang balikat at likuran para ihagis nito pauna. Nagawa niyang mapabagsak si Silver gamit ang judo technique na yon. Pero hinila siya nito at bumagsak din siya sa tabi ng binata. Inipit nito ang kanyang braso sa pagitan ng mga hita, habang ang isang binti ay nakadagan sa leeg niya. Time out, hindi na ako lalaban. Suko na ako, totoo na to. Pagsuko ni Avena habang tumatawa. Hindi naman mahigpit ang ginawa ni Silver, pinigilan lang talaga nito ang pagkilos niya. Huwag ka agad susuko kapag nasa totoong laban ka, Avena. Kahit gaano pa kagaling o karami ang mga kalaban mo. Hanggat humihinga ka at kaya mong lumaban ka. Mapapahamak ka kapag sumuko agad. Muling paalala ni Silver. Oo na, tatandaan ko yan. Pwede mo na ba akong pakawalan? Ang bigat kasi ng binti mo. Tinapik niya ang binti nito. Pinakawalan naman siya ni Silver. Nauna itong tumayo bago ilahad ang kamay sa kanya para alalayan siyang bumangon. Tinanggap naman niya yon bago siya nito hilahin patayo. Wag mong kalilimutan ang mga itinuro ko sa iyo, Avena. Magiging abala na ako sa trabaho at baka hindi na tayo makapag-training uli. Magsanay ka na lang dito sa gym kahit wala ako sa mansyon. Nag-thumbs up na lang si Avena kay Silver habang nakangiti bago niya inalis ang suot na sparring gloves sa mga kamay. Lumabas siya ng ring at kinuha ang 2 face towel na nakapatong sa gym couch. Inihagis niya ang isa kay Silver na sinalo naman ng binata. Hindi mo sineseryoso mga paalala ko, Avena. Pagpuna ni Silver sa ekspresyon niya. Tumigil sa pagpunas ng pawis si Avena. Sinaklob niya sa ulo ang towel at nakangiti pa rin siyang sumagot kay Silver. Hindi ko pa kayang seryosohin ang mga sinasabi mo tungkol sa panganib, Silver. Pero kung dumating ang oras na yon, gagawin ko lahat ng sinabi mo. Hindi ko kakalimutan ng mga paalala mo. 10 taon mo na yan sinasabi, paano ko yan makakalimutan? Sinisiguro ko lang na hindi ka mapapahama kapag dumating ang araw na yon. Naningkit ang mga mata ni Avena at masusi niyang pinagmasdan si Silver. Kapansin-pansin ang pagiging seryoso nito sa mga paalala sa kanya. May nililihim ka ba sa akin, Silver? May alam ka ba na maaaring magpahamak sa akin kaya sineseryoso mong pagsasanay natin? Malapit ka sa amin ni Kambal at malapit naman kami ni Kambal sa panganib. Hindi lingid sa kaalaman mo na palagi kaming nakakatanggap ng mga pagbabanta. Iniiwasan ko lang na gamitin ka ng kalaban-laban sa amin. Kapag nalagay ka sa ganoong sitwasyon, makakaya mong ipagtanggol ang sarili mo. Sapat na ang ilang minutong pagpigil sa kalaban bago ako dumating. Bukod ba sa kakayahan mong makipaglaban, may kakayahan ka rin pang mag-teleport, Silver? Nakangiti niyang biro sa binata. Gagawin ko kung kinakailangan, Avena. Nangako ako sa nanay mo bago siya pumanaw. Poprotektahan ka ng pamilya Medal tulad ng ginawa niyang pagprotekta kay Lola Dakana. Kung hindi dahil sa nanay mo, wala na ngayon ang lola namin ni Kambal. Alam kong siya na lang ang nag-iisang pamilya mo pero nawala pa dahil sa pagiging tapat niya sa pamilya namin. Ngayon, kami na ang pamilya mo at hindi ka namin pababayaan. Bumuntong hininga si Avena at umiwas ng tingin kay Silver. Nakaramdam na naman siya ng kalungkutan nang maalala ang nanay niya. Personal maid ito ni Doña Dakana at mas piniling protektahan ang Doña kaysa sa sarili nitong buhay. Hinarang nito ang sarili nang may nagtangkang pumatay sa Doña. Sa ospital na ito binawian ng buhay ng sumaklolo sina Gold at Silver. Masakit ang nangyari dahil hindi na niya ito inabutang buhay. Pero hindi niya masisi ang nanay niya. Tinuturing na nitong pamilya ang Doña
At malaki rin ang naging epekto ng pagkawala nito sa kalusugan ng matanda. Dinamdam nito ang pagkawala ng nanay niya na naging dahilan ng labis nitong panghihina. Yun ang dahilan kaya si Silver ngayon ang nag-aasikaso sa kumpanya ng mga medal. Kalimutan na natin ang malungkot na pangyayaring yun, Silver. Nahuli na ang gumawa nun at nagdudusa na siya sa kulungan kasamang negosyanteng nag-utos sa kanya. Move on na lang tayo. Pilit ang ngiti niyang sabi. Siya nga pala, pwede ba akong lumabas sa Biyernes? It's 3 days from now. Why? Do you plan to go somewhere? Ngumiti si Avena at hindi na yun pilit ngayon. Inanayahan ako ni Ma'am Leona mag-swimming sa bahay nila. Kung may ipagagawa ka sa araw na yun, gagawin ko muna bago ko siya i-text. Ipasusundo niya raw ako sa driver niya kapag wala na akong gagawin. Hindi ko pwedeng pumunta sa bahay ng mga Alma, Avena. Nakalimutan mo na bang itinuturong salari ng mga sospek ang ama ni Leona sa pagamatay ng nanay mo? Baka mapahama ka lang sa pagpunta sa bahay nila. Pinagbintangan lang si Mr. Alma, Silver. Hindi niya magagawa ang bagay na yun. Mabait siya at parang anak na rin ang turing niya sa akin. Bukod sa inyo ni Sir Gold, si Ma'am Leona rin ang mayamang nakipagkaibigan sa akin at hindi yun hinahadlangan ni Mr. Alma. Lumaki ako na walang ama sa tabi ko, pero pinaramdam sa akin ni Mr. Alma kung paano magkaroon ng ama. Kung masama talaga siyang tao, sana napatunayan yun ng batas at nakakulong na siya ngayon. Hindi patas ang batas sa bansang to, Avena. Pera ang batas dito at magagawang ituwid ng pera ang kasalanan ng isang tao kahit sukdulan pa yun sa impyerno. Nanibago si Avena sa pinapakitang ekspresyon ni Silver. Puno ng emosyon ang mga mata nito at may bahid ng galit sa boses ng binata. Tila may kinikimkim ito sa dibdib laban sa pamilya Alma. Kung kaya mong patunayan na may kasalanan si Mr. Alma, bakit hindi mo ginawa? Bakit tahimik ka lang? Tulad ng sinabi mo, pera ang batas sa bansang to. Mapera ka naman, bakit hindi mo siya pinakulong? May pumigil ba sa'yo para gawin yun? Kumalma ang itsura ni Silver. Tumalikod ito sa kanya habang pinupunasan ng towel ang basang buhok. Nanahimik na ito at wala nang intensyon sagutin ang mga tanong niya. Ihahanda akong tubig na gagamitin sa paliligo mo, Sir Silver. Paalam niya bago lumabas ng private gym sa loob ng Medal Mansion. Nagtungo sa sariling silid si Avena at pinalitan ang suot niyang itim na racerback sando at leggings. Basang-basa yun ng pawis sa ginawa nilang pagsasanay ni Silver. Pagkatapos magpalit, nagtungo na siya sa silid ni Silver. Inayos niya ang mga gagamitin nito sa banyo. Ilang sandali lang ay narinig niya ang pagpasok nito, pero patuloy lang siya sa ginagawa hanggang matapos yun. Naayos ko na mga gagamitin mo sa banyo, Sir Silver. Pwede ka na pong maligo. Ano po pala mga damit na ihahanda ko para sa'yo ngayon? Magalang niyang tanong paglabas ng banyo. Ganito siya karespeto sa kanyang boss kahit kaibigan ang turing nito sa kanya. Hindi pa rin niya nakakalimutan kung ano ang trabaho niya at hindi siya lumalampas doon. Avena, galit ka ba sa akin dahil pinipigilan kitang pumunta sa bahay ng mga Alma? Ngumiti si Avena nang mahimigan ang lungkot sa boses ni Silver. Madalas niyang mapansin ang magpapakumbaba nito kapag sumasama ang loob niya. Pero kailanman ay hindi siya nakaramdam ng galit para sa binata. Hindi naman, medyo nagtatampo lang. Namimiss ko na kasi si Ma'am Leona. Alam mo naman na simula pagkabata, magkaibigan na kami. Nagkahiwalay lang kami nang umalis si nanay bilang kasambahay nila at lumipat kay Doña Dacana. Magkalayo man kami, hindi naman naputol ang komunikasyon namin. Sinasamantala ko lang ang imbitasyon niya ngayong nasa bansa siya. Baka kasi umalis na naman siya patungo sa Amerika. Payagan mo na kasi ako, Sir Silver. Marunong naman ako sa self-defense at magagawa kong ipagtanggol ang sarili ko kapag nanganib ang buhay ko. Tatawag din ako sa iyo para himingi ng tulong kapag nasa panganib ako. Pagkumbinsi niya kay Silver. Hindi mo magagamit ang cellphone mo sa gitna ng panganib, Avena. Pwede nilang makuha yun bago ka pa makatawag sa akin. May bibigay na lang ako sa iyo para magamit mo kapag may panganib. Tumalikod si Silver at lumapit sa isang drawer sa gilid ng kama nito. Pumalakpak naman si Avena habang nakapaskil ang malawak ng ngiti sa labi. Alam niyang pumapayag na ito na makipagkita siya kay Leona. Isuot mo to at wag mong huhubarin kapag lalabas ka ng mansyon. Bili ni Silver bago ilahad ang asul na kaheta sa kanya. Tinanggap yun ni Avena na puno ng pagtataka. Anong laman nito? Kunot noon niyang binuksan ng kaheta. Wow, ang ganda! Namamangha niyang sabi nang tumambad sa kanya ang white gold na kwintas. Bakit mo ako nireregaluhan ng kwintas, Sir Silver? Matagal pang birthday ko ah.
Isipin mo na lang na advance birthday gift ko sa'yo ang kwintas. Pero hindi basta-basta kwintas yan. Covert earpiece ang bilog na disenyo ng pendant niyan. At naglalaman din ng maliit na tracking device. Satellite-based ang earpiece at may advanced encryption na makakatulong kapag nasa panganib ka. Pindutin mo lang ang pendant at automatic na matatanggap ko ang komunikasyon mula sa'yo. Idikit mo lang sa tenga ang pendant para marinig mo rin ako. Namangha si Avena sa sinabi ni Silver. Kahit wala siyang ideya sa mga sinasabi nito. Ang tangi niyang naintindihan ay kahanga-hanga ang kwintas na ibinigay nito sa kanya. Wow, ang angas naman nito. Paano ka nagkaroon ng ganitong gadget, Sir Silver? Espiya ka ba ng Interpol, ha? Natatawa niyang biro sa lalaki habang pinagmamasdan pa rin ang kwintas. Hindi ako espiya, Avena. At galing kay Paloma ang kwintas na yan. Isa yan sa mga imbensyon niya bilang empleyado ng isang technology company. Ibinigay niya ang kwintas sa akin bilang regalo. Hindi ko naman yan magagamit kaya ibinibigay ko na lang sa'yo. Tumango si Avena at namamangha pa rin nakatingin sa kwintas. Nakilala niya rin si Paloma nang minsan dumalaw ang pamilya nito sa Medal Mansion. Napag-alaman niya na kapatid ang turing ng kambal sa babae at ito ang naging pamilya ng dalawa noong malayo pa ang mga ito sa pamilya Medal. Thank you, Sir Silver. Iingatan ko ang kwintas na to. Isinuot agad ni Avena ang kwintas at bumagay yun sa leeg niya na may makinis at maputing balat. You're welcome, Avena. Mag-iingat ka palagi sa tuwing lalabas ka ng mansyon. Opo, Sir Silver. Nang sumunod na araw, nagulat ang lahat nang magbigay ng mahalagang balita si Doña Dacana habang kumakain ng hapunan ang buong pamilya nito. Kasama sa hapagkainan ang mag-asawang Gold at G, Silver at si Madam Dulce. Isa si Madam Dulce sa mga pamangkin ni Doña Dacana at malapit ito sa matanda. Dulce and I talked about partnership with Alma Corporation and we decided to ask Silver if he's willing to marry Leona Alma as part of our partnership. Panimula ng Donya. Natuon ang atensyon ng lahat kay Silver. Maging si Avena na nakatayo sa isang gilid katabi ng ibang kasambahay ay bumaling din sa binata. Marahang binitiwan ni Silver ang kubyertos at magalang itong tumingin sa matanda. I won't mind, Lola, as long as Leona is willing to marry me. Sagot ni Silver na may bahagyang ngiti sa labi. Umiwas naman ng tingin si Avena. Tila may kumirot sa puso niya nang sabihin yun ni Silver. Napayuko na lamang siya at lihim na nasasaktan. Hindi niya maaaring ipakita ang sakit na yon dahil wala siyang karapatan. Matagal na niyang itinatago ang pagmamahal para kay Silver at kahit sino ay wala siyang pinagsabihan tungkol doon maliban sa nanay niya. Langit at lupa ang pagitan ng pamumuhay nila at alam niyang hindi ito magiging kanya. Makukontento na lamang siya bilang kaibigan ng boss niya. Avena. Bahagyang napaigtad si Avena nang marinig ang pangalan niya. Ha? Bakit po? Naguguluhan niyang tanong. Wala siyang ideya kung sino ang tumawag sa pangalan niya, kaya't nagpalipat-lipat ang tingin niya sa mga tao sa dining room. Huminto ang tingin niya kay Silver. Nakatingin din to sa kanya at bahagyang nakakunot ang noo. Nawala ang atensyon niya rito nang magsalita si Gold. Inuutusan ka ni Kambal, Avena. Lagyan mo raw ng tubig ang baso niya. Nagmamadaling tumalima si Avena. Dinampot niya ang pitsyal ng tubig na nakapatong sa serving table bago lumapit kay Silver. Marahan niyang nilagyan ng baso nito, pero hindi niya napigilan ang panginginig ng mga kamay. Natabig ang baso ni Silver at natapon ng tubig sa binata. Sorry po, Sir Silver. Hindi ko po sinasadya. Paumanhin niya sa lalaki. Kinuha niya ang table napkin at pupunasan ang nabasang damit ni Silver, pero pinigilan nito ang kamay niya. Nangilid ang luha niya nang marahan nitong pinisilyon. Tila may humaplos sa kanyang puso sa pinakitang pag-aalala ni Silver. You may rest if you feel sick, Avena. Saad nito nang hindi binibitiwan ng kamay niya. Tumikhim si Madam Dulce para pukawin ang atensyon ni Avena. Nahihiya namang binawi ng dalaga ang kamay kay Silver nang mailang siya sa paraan ng pagtitig ni Madam Dulce. May pagtataka sa itsura nito, pero hindi rin maikakaila ang pagkadisgusto. Magpahinga ka muna, Avena. Marami namang kasambahay sa mansyon. Sila na lang ang gagawa ng trabaho mo. Sabi rin ni Gold. Maayos lang po ako, Sir Gold, Sir Silver. Pasensya na po ulit, Sir Silver. Ikukuha na lang kita ng panibagong baso. Muli niyang paumanhin sa lalaki. Never mind, I'm good. Pigil ni Silver sa kanya. Bumalik ka na sa pwesto mo, Avena. Mahinahong utos ni Doña Dacana.
Nakayukong sumunod si Avena. Nanatili siyang tahimik hanggang matapos ang hapunan ng pamilya medal. Nang gabing yon, hindi napigilang umiyak ni Avena sa silid niya. Pinipigilan niyang maglabas ng tunog para hindi magising ang kasama niya sa kwarto. Halos kagatin na niya ang likod ng palad para pigilan ng paghikbi. Tanging dilim ng silid ang saksi sa pagdadalamhati ng kanyang puso. Kinaumagahan, maagang nagtungo si Avena sa silid ni Silver para maglinis. Masusi siya nitong pinagmasdan nang pumasok siya sa silid ng binata. What happened to your eyes, Avena? Did you cry? Kunot ang noo na tanong ni Silver. Opo, sir. Namimiss ko lang po si nanay at hindi ko napigilang umiyak. Namagatuloy ang mga mata ko. Pagdadahilan niya. Gusto mo ba siyang dalawin? Okay lang po ba? Of course. Take this day as your day off and visit your mom. Thank you, Sir Silver. Hindi sinayang ni Avena ang ibinigay na day off ni Silver. Bago sumapit ang tanghali ay nagtungo siya sa libingan ng nanay niya para sabihin dito ang bigat sa dibdib niya. Sakay na siya ng jeep papunta sa sementeryo nang magkaroon ng holdapan. Hold up to! Ibigay niyo sa akin ang mga pera niyo kung ayaw niyong masaktan. Sigaw ng matabang lalaki. May hawak itong kutsilyo at isa-isang tinutukan ang mga pasahero ng jeep. Pinagbantaan pa nito ang driver na huwag ititigil ang jeep. Nataranta ang mga pasahero at ang iba ay umiiyak na sa takot. Mahinahon naman si Avena bago ilabas ang pera mula sa bulsa ng pantalon niya. Nang tumapat sa kanya ang lalaki, ibinigay niya ang pera. Pero tumingin ito sa leeg niya. Humisi ang lalaki at hinaklit ang kwintas niya. Ito ang kailangan ko. Pinigilan ni Avena ang braso ng lalaki bago pa nito makuha ang kwintas niya. Hindi ko po pwedeng ibigay ang kwintas, Manong. Regalo pa to ng boss ko. Mahalaga po to sa akin. Wala akong pakialam. Ibibigay mo sa akin ang kwintas at ang pera mo. Hindi po talaga pwede, Manong. Pasensya na po. Ito na lang pera ang kunin mo. Wag lang po itong kwintas. Nagalit ang matabang lalaki at aambahan ng saksak si Avena. Pero maagap itong napigilan ng dalaga. Mahigpit niyang pinisil ang kamay nitong ayaw bumitiw sa kwintas niya. Bago niya hinawakan ng isa nitong braso na may hawak na kutsilyo. Nagpupumilit ang holdupper na saktan siya. Pero pinipigilan naman niya ito. Wala man lang tumulong sa kanya sa loob ng jeep. Pawang umiiwas ang mga pasahero na baka mahagip ang mga ito ng kutsilyo. Hindi mo ko kaya, babae. Makukuha ko sa iyo ang kwintas at mapapahama ka pa. Nakangising sabi ng holdupper. Ngayon naisip ni Avena na tama ang mga sinabi ni Silver habang nagsasanay sila. Hindi talaga inaasahan ang panganib at basta na lamang yung dumarating tulad ngayon. Wala po akong ideya sa pinagdadaanan mo, Manong, at kung bakit mo to ginagawa. Pasensya na rin po dahil hindi ko talaga ibibigay ang kwintas ko. Ginamit ni Avena ang isang self-defense na itinuro ni Silver sa kanya. Malakas niyang inapakan ang paan ng lalaki at sinipa ito sa binti. Nang mapaluhod ang lalaki, sinipa niya ito sa balikat kasabay ng pag-ikot sa dalawa nitong braso. Pinilipit niya yon dahilan para mapakawalan ng holdupper ang kutsilyo at kwintas niya. Hindi pa roon natatapos ang ginagawa ni Avena. Inangat niya ang sarili sa pagkakaupo at itinulak pahiga ang lalaki. Bumagsak ang lalaki sa sahig ng jeep. Parang mawawalan na ito ng malay kahit hindi naman ganoon kalakas ang ginawa niya. Inikot na lang niya ang lalaki padapa bago pinagdaop ang mga kamay nito sa likuran. Kay bilis niyang nagawa ang ataking yun sa holdupper. Samantalang hindi niya mahuli-huli ang braso ni Silver noong nagsasanay sila. Angat na angat ang kakayahan niya sa mga taong tulad ng holdupper. Pero para siyang insekto kumpara sa lakas ni Silver. Sino may tali sa inyo? Tanong ni Avena sa mga pasahero ng jeep. Miss, ito na lang ang gamitin mo. Sabi ng isang ginang bago nito ibinigay ang nakarolyong lubid. Kabibili lang yan para sa alaga kong kalabaw, pero gamitin mo na lang para hindi makatakas ang holdupper na yan. Ninervyos ako sa buwisit na yan. Dapat siyang makulong. Kinuha ni Avena ang lubid sa ginang at itinali ang holdupper. Eksakto naman na nasa tapat na sila ng sementeryo kaya't pinara niya ang jeep. Kuya, sa tabi lang po. Itinigil ng driver ang jeep sa gilid ng kalsada. Kayo na lang po magdala sa kanya sa presinto. Sabi niya sa mga pasahero bago nagbayad sa driver at bumaba. Narinig ni Avena ang pasasalamat ng mga pasahero bago umalis ang jeep. Nakahinga siya ng maluwag habang hawak ang kwintas. Hinalikan pa niya ang pendant niyon. Hindi ko hahayaan na mawala ka sa akin, may Silver. Nakangiti niyang sabi sa kwintas.
Lingid sa kaalaman ni Avena ay aksidente niyang napindot ang switch button ng kwintas nang halikan niya yon. Samantala, kasalukuyang nasa opisina si Silver nang marinig ang pagtunog ng cellphone niya. Nakita niya ang audio transmission na konektado sa covered earpiece ni Avena. Kaagad niyang sinagot ang tawag sa pagkaakalang nasa panganib ang dalaga. Isinuot niya rin ang sariling earpiece para mas marinig to. Are you okay, Avena? I'll be there in a moment. Nagmamadaling tumayo si Silver at lalabas na sana ng opisina nang marinig ang boses ni Avena. Hindi ko hahayaan na mawala ka sa akin, May Silver. Napahinto si Silver at hinintay niyang magsalita ulit si Avena. Pero wala na siyang narinig mula sa dalaga. Avena, wag mo akong pinapakaba. Nariyan ka pa ba? Please talk to me. Pakiusap niya, pero hindi pa rin ito sumasagot sa kabilang linya. Tiningnan ni Silver ang kanyang phone at nilocate ang kinaroroonan ni Avena. Nasa sementeryo ang lokasyon ng tracking device sa kwintas nito, kung saan nakalibing ang nanay ng dalaga. Narinig niya rin ang paghimig ng mahinang kanta ni Avena, kaya't napanatag siya na wala ito sa panganib. Bumalik si Silver sa kanyang mesa habang pinapakinggan ang boses ng dalaga sa earpiece niya. Marahil aksidente nitong napindot ang switch ng kwintas, kaya natanggap niya ang audio transmission mula rito. Pinagpatuloy na lang niya ang trabaho bilang acting CEO ng Medal Cargo Line, isang kumpanya na nagbibigay serbisyo sa pagpapadala ng mga kalakal, container, bulk cargo at iba pa sa iba't ibang panig ng mundo. Family business yun ng lola niya at katuwang niya sa pamamahala ang pamilya ng dalawa nitong kapatid. Ang pangunahing opisina ng shipping line ay nasa Denmark at pinamamahalaan naman ng lola niya ang sangay niyon sa Pilipinas. Habang hindi pa mabuti ang kalusugan ng Donya, siya muna ang tumatayong CEO ng kumpanya. Mr. Luis, has the cargo ship carrying the shipment for the government's bridge project arrived? Tanong ni Silver sa assistant ng lola niya na siya ring tumatayong assistant niya. Gumagaan ang trabaho niya dahil sa kasipagan at dedikasyon sa trabaho ni Mr. Luis. Mapagkakatiwalaan ito at hindi siya nangangambang may mabubulilyasong kargamento kapag umaalis siya sa opisina. Yes, sir. Kasalukuyan na po ang unloading ng barko at 568 na po ang naibababa sa Medal Harbor Center out of 2,000 containers. Cleared na rin po ng logistics ang customs clearance ng shipment. Nakahanda na rin po ang transport team para kumuha ng mga kargamento at i-deliver sa warehouse. Okay, that's all I want to hear. Thank you, Mr. Luis. Saad niya matapos ang detalyado nitong report. My pleasure to serve you, Sir Medal. Pagkalabas ni Mr. Luis sa opisina ni Silver, hinarap naman ng binata ang mga dokumentong kailangan niyang pirmahan. Masusi niyang binabasa ang bawat pahina bago siya pumirma. Tuloy-tuloy ang trabaho niya, pero napahinto ang pagpirma niya nang muling marinig ang boses ni Avena. Kamusta po, nanay? 2 taon na rin tayong hindi magkasama. Miss na po kita. Nay, hindi ko po nagawa ang mahigpit mong bilin sa akin no na pigilan ng pagkagusto ko kay Sir Silver. Humigpit ang hawak ni Silver sa Mont Blanc ballpen at mariin yung inilapat sa papel. Wala sa sarili niyang iginalaw ang kamay habang pinakikinggan ang boses ni Avena. Hindi ko po napigilan ang puso ko, Nay. Akala ko simpleng paghanga lang to nung una ko silang makita ni Sir Gold. Magkamukha silang dalawa pero kay Sir Silver natuon ang panangin ko. 16 years old pa lang ako, crush ko na siya. Ngayon 27 na ako, mas mahuhulog pala ako sa kanya. Sinupil ni Silver ang ngiti sa labi. Itinuon niya ang isang siko sa mesa bago ipinatong ang pisngi niya. Patuloy lang siya sa pagsusulat ng kung ano-ano na parang kinikilig na teenager. Tanggap ko naman po na hindi kami para sa isa't isa ni Sir Silver. Pero mahirap din palang tanggapin na ikakasal na siya. Ang sakit sa dibdib, Nay. Parang pinipilipit ang puso ko kapag iniisip ko yun. Pero anong magagawa ko? Anong magagawa ng isang kasambahay na tulad ko? Tanging pag-iyak lang ang kaya kong gawin. Dahil kailanman, hindi magiging akin si Sir Silver. Nagbagong ekspresyon sa mukha ni Silver nang marinig ang iyak ni Avena sa kabilang linya. Umayo siya ng upo bago bitiwan ng ballpen. Nakita niyang napuno ng doodle ang signature box sa dokumentong hawak niya. Nay, ikakasal na si Sir Silver kay Ma'am Leona. Kahit papaano, umaasa po ako na hindi sasang-ayon si Sir Silver. Pero hindi ko nakita ang kakarampot na pagtutol mula sa kanya. Handa niyang pakasalan si Ma'am Leona.
Ang sakit, Nay. Magdamag akong umiiyak para mawala ang sakit sa dibdib ko. Pero namagalang ang mga mata ko, hindi naman nabawasan ng sakit. Mahal na mahal ko po si Sir Silver pero ang sakit niyang mahalin. Parang na-estatwa si Silver sa kinauupuan at hindi siya makapaniwala na maririnig yun mula kay Avena. Mahal siya ng personal maid niya. Avena, listen to me. Leona is secretly married with her American boyfriend. Sinabi ko lang na papakasalan ko siya kung papakasalan niya ako. Dahil alam kong hindi papayag si Leona na ikasal sa akin. It's a safe answer in front of Tita Dulce. Paliwanag niya kahit alam niyang hindi siya naririnig ni Avena. Tumayo si Silver at nagpabalik-balik ng lakad sa loob ng opisina niya. Hindi siya mapakali habang naririnig ang iyak ni Avena sa kabilang linya. Parang tinutusok ng punyel ang dibdib niya. Nasasaktan siya dahil nasasaktan ngayon si Avena. Siya ang dahilan kaya umiiyak to ngayon. Why did you hide your feelings from me, Avena? You were hurting in secret, but I'm clueless about it. Hindi ko iniisip na mangyayari ang ayokong mangyari sa'yo. Ang masaktan ka, at ako pa ang dahilan nun. Hindi nakatiis si Silver na naririnig lang niya ang pag-iyak ni Avena. Lumabas siya ng opisina at nagpaalam kay Mr. Luis. Ibinili niya rin na palitan ang dokumentong sinulatan niya ng doodle bago umalis. Kailangan niyang puntahan si Avena at magpaliwanag dito. Pero isang tawag ang pumasok sa linya niya at mula yun sa kakambal niyang si Gold. Kambal, nasan ka ngayon? Bungad nito nang sagutin niya ang tawag. Office, why? May pinapahuli si Lady Sia sa atin, 3 rookie agent. Katatapos lang ng training nila sa Fortress Academy at tatanggap pa lang sila ng codename. Pero gumagawa na ng kalokohan. Illegal silang nakikipag-deal sa mga kliyente at ginagamit nila ang pangalan ng Fortress sa pansarili nilang interes. Maraming beses na silang pinagbigyan ng Fortress pero patuloy pa rin sila sa sideline nila. Wala tayong magagawa kundi hulihin sila. Sige, pupunta ako. Ipadala mo na lang sa akin ang impormasyon ng mga rookie agent at kung saan tayo magkikita. Okay, copy. Ipapadala ko sa iyo ngayon din. Sabi nito bago naputol ang tawag. Hindi naman nagtagal ay natanggap niya rin ang kailangang impormasyon mula kay Gold. Bukod sa pagiging acting CEO, may obligasyon din si Silver sa Fortress bilang assistant ng disciplinary action officer na si Lady Sia. Hindi siya isang espiya ng Interpol tulad ng iniisip ni Avena. Isa siyang agent na kabilang sa organisasyon ng Fortress. 2 silang nagtatrabaho ng kakambal niya bilang assistant. Siya si Agent Leg at si Gold naman si Agent Arm. Matagal-tagal na rin simula nang i-recruit sila ni Boss Ami para maging kasapi ng organisasyon. Dati-rati ay street fighting ang trabaho nila para kumita ng pera. Pero ngayon may marangal na silang trabaho. Kung hindi dahil kay Boss Ami, hindi sila magiging agent ng Fortress at hindi rin nila makikita ang bilyonarya nilang lola. Yun ang dahilan kaya hindi sila tumatalikod sa Fortress kahit na may kakayahan silang mamuhay ng marangya. Utang na loob nila ang lahat sa organisasyon at masaya silang pagsilbihan ng Fortress. Stop crying, Avena. Pakiusap niya sa dalaga nang muling matuon ng atensyon niya sa pakikinig dito sa kabilang linya. Nasa sasakyan na si Silver nang marinig niyang tumigil sa pag-iyak si Avena. Gustong-gusto niya itong puntahan pero may kailangan muna siyang gawin. Mamaya na lang niya kakausapin si Avena pag uwi niya sa mansyon. Nagtungo si Silver sa Dupahan Market kung saan sila magkikita ng kakambal niya. Naroon din ang hideout ng 3 rookie agent na huhulihin nila. Naunang dumating sa market si Arm at siya na lamang ang hinintay nito. Tapusin na natin to, kambal. Sabi niya kay Arm. May pupuntahan ka pa ba, kambal? Hindi kasi halata na nagmamadali ka. Natatabang biro nito sa kanya. Umiiyak si Avena. Kailangan ko siyang makausap. Anong nangyari kay Avena? Nasaktan ba siya? Sino pang ahasang nagtangkang saktan siya? Magugulpi ko ang taong yun. Sunod-sunod na tanong ni Arm na halata rin ng pag-aalala para sa dalaga. Tapusin muna natin ang trabaho bago mo ako gulpihin, kambal. Kailangan ko pa ng lakas ngayon para mahuli ang 3 yun. Anong ginawa mo kay Avena, ha? Huwag mo sabihin na umiiyak siya dahil sa ikakasal ka kay Leona. Masasaktan lang siya sa balitang yun kung mahal ka niya. At kung mahal ka niya, magkakaroon ka na ba ng lakas ng loob para magtapat sa kanya? Hindi ka na ba magiging torpe? Umiwas ng tingin si Silver sa kakambal. Sa kanilang 2 ni Gold, siya talaga ang mahina ang loob pagdating sa pag-ibig.
Mahal niya rin si Avena at hindi yun maikakaila kung paano niya ituring ang dalaga. Sa araw-araw nilang magkasama, nahulog na ang loob niya rito. Hindi ito mahirap mahalin. Mabait si Avena at sobrang maalaga. Hindi dahil trabaho nito na pagsilbihan siya, kundi dahil natural na rito ang katangiang yon. Kaya lang, hindi niya magawang sabihin ang nararamdaman niya sa dalaga. Natatakot siya na baka iwasan siya ni Avena. Ayaw niyang magbago ang pakikitungo nito sa kanya. At kung magbago man, ibang level ang gusto niya. Gusto niyang magkaroon sila ng relasyon na higit sa pagiging boss at personal maid, kung saan malaya niyang maipapakita at maipaparamdam ang pagmamahal niya dito. Alam mo, Kambal, hindi dapat pinatatagal ng ganyang bagay. Kung mahal mo ang isang tao, sabihin mo at ipakita sa kanya. Ganyan ang ginawa ko nun kay Libra. Mahal ko ang duwending yun kaya sinabi ko agad sa kanya kahit ilang araw pa lang kaming magkakilala. Tingnan mo kami ngayon. Sobrang saya ng pamilya namin. Magtapat ka na rin kay Avena, baka mawala pa siya sa'yo. Walang ibang pupuntahan si Avena, Kambal, sa mansyon ng tahanan niya. Makukontento ka na lang ba sa ganun? Araw-araw mo siyang kasama pero wala ka namang karapatan sa kanya? Hindi mo siya mayakap kapag gusto mo. Hindi mo masabi na namimiss mo siya at higit sa lahat, hindi mo maipaparamdam na mahal mo siya. Kasi wala kang karapatan sa kanya. Ipagpaliban muna natin ang usapan tungkol kay Avena, Kambal. Nasa harapan natin ang isa sa 3 rookie agent. Seryoso niyang sabi habang nakatuon ang tingin sa unahan. Kaya mo na yan, Kambal. Hahanapin ko muna ang mga kasama niya. Tinapik ni Arm ang balikat ni Leg bago ito umalis. Nakita naman si Leg ng rookie agent at bigla itong tumakbo. Kilala siya nito at ang posisyon niya sa fortress. Nagdadala ng takot sa sino mang agent kapag sila ang kumilos ng kakambal niya. Ibig sabihin lang nun, hawak na ni Lady Sia ang parusa ng mga ito. Tiningnan muna ni Silver ang lokasyon ni Avena sa cellphone. Moving na ang tracking device sa kwintas nito at patungo yun sa direksyon ng Medal Mansion. Marahil ay pauwi na ang dalaga pagkatapos nitong umiyak sa puntod ng ina. Wait for me, Avena. I'll talk to you after this. Binaybay ni Leg ang tinahak na daan ng rookie agent. Mahinahon siyang naglalakad sa makitid na eskinita ng pamilihan. Pero alerto ang kanyang pakiramdam. Pasimple rin siyang nagmamasid sa paligid hanggang maramdaman niya ang papalapit na bagay mula sa likuran niya. Humarap siya sa likuran at hinarang ang braso sa paparating na bagay. Tumama ang kahoy na paleta sa braso niya at nasira yon. Baliwala lang sa kanya ang ganoong atake at hinarap ang may gawa ng paghampas. Wrong move, rookie. Mas matigas dyan ang hinahampas sa akin yung trainee pa ako. Hindi ako mapapabagsak niyan. Nakangisi niyang sabi sa lalaki. Namilog naman ang mga mata ng rookie agent at dahan-dahan itong umatras. Mababawasan ng parusa mo kung kusang loob kang sasama sa akin. Muling sabi ni Leg. Hindi ako sasama sa iyo, Agent Leg. Mabuti pang mamatay na lang ako kaysa makaharap si Lady Sia. Alam kong pahihirapan niya rin ako o kaya ipapatapon dun sa Prison Island. Mas mabuting mamatay ako ng malaya kaysa mamatay ng nakakulong. Desisyon mo yan at wala akong magagawa riyan. Kung bakit kasi ang pasaway nyo, ginagamit nyo pang organisasyon para sa pansarili nyong interes. Akala niya siguro hindi kayo mahuhuli, no? Mabilis na nahawakan ni Leg ang rookie agent sa balikat, pero nanlaban ito. Dinakot nito ang braso niya at paharap na pumosisyon sa unahan niya. Pamilyar ang gagawin nitong atake. Napailing na lang si Leg nang maalala ang ginawa ni Avena. Judo technique yun na siya ring ginawa ni Avena para mapatumba siya. Kaya't napaghandaan niya ang gagawin ng rookie agent. Nagawa siya nitong itapon pauna pero nakatayo pa rin siya nang bumagsak. Paano? Hindi maituloy ang sasabihin dahil sa gulat. Marahil inaasahan talaga nito na mapapabagsak siya. May gumawa na rin sa akin ng ataking yan, rookie, kaya't hindi mo ako malilinlang. Mabilis na nakalapit si Leg sa lalaki. Isang simpleng atake ang ginawa niya. Iniliko niya ang tuhod sa likuran ng lalaki at mistulang papatiri ng katawan nito. Kasabay ng pagbunggo ng nakaunat niyang braso sa dibdib nito. Walang kalaban-labang bumagsak ang lalaki. Wala ring kahirap-hirap si Leg nang bitbitin niya ang lalaki patungo sa sasakyan ni Arm. Nakatayo naman ang kakambal niya sa gilid ng sasakyan na waring hinihintay siya. Nahuli ko na ang isang kasama niyan, Kambal, pero nakatakas ang isa. Dalhin muna natin sa headquarters ang dalawang yan bago natin hanapin ang kasama niya. Hindi tayo makakauwi kapag hindi nahuli ang isang yun. Sabi ni Arm sa kanya.
Sige, susunod na lang ako sa'yo. Isinakay ni Leg ang nahuling rookie agent sa sasakyan ni Arm bago bumalik sa sasakyan niya. Tiningnan muna niya ang lokasyon ni Avena pagsakay sa kotse niya. Napanatag siya dahil nasa mansyon na ito ngayon. Dumating ang araw na pupunta si Avena sa bahay ni Leona, pero hindi pa rin umuuwi ng mansyon si Silver. Umalis ang dalaga ng Medal Mansion nang hindi nagpapaalam dito. Pagdating sa bahay ng mga Alma, kaagad siyang sinalubong ni Leona. Inanayahan siya ng babae sa silid nito at nagbihis sila ng pandigong damit. Suot niya ang black peekaboo one-piece swimsuit, habang si Leona naman ay nakasuot ng red crisscross two-piece bikini. Parehong puti ang mga roba nila at suot nila yon nang bumaba sa silid ni Leona. Mabuti naman at hindi ka na nakipagtalo sa akin kung anong swimsuit ang susuotin mo, Avena. Bagay na bagay sa iyong napili ko, oh. Humahangang sabi ni Leona pagkarating sa salas. Tayong dalawa lang naman ang maliligo, Leona. Isa pa, mga bata pa lang tayo, pinagsusuot mo na ako ng swimsuit. Nasanay na rin ako. Kung hindi lumipat ng trabaho si nanay, araw-araw siguro tayo sa swimming pool at hindi kita mamimiss ng sobra. Okay lang yun, Avena. Mukhang hiyang ka naman sa Medal Mansion eh. Mas lalo kang gumanda. May pinagpapagandahan ka ba ron? Ano ka ba? Wala no? Sino naman ang magpapagandahan ko sa Medal Mansion? Matatandaan ng mga lalaking trabahador doon. Hindi ko type ang mga senior citizen. Natatawa niyang sagot. Si Silver, bagay naman kayong dalawa. Hindi mo ba siya type? Napalis ang ngiti sa labi ni Avena. Pakiramdam niya'y uminit ang mukha niya. Ano ba sinasabi mo, Leona? Maligo na nga lang tayo. Avena, hinawakan ni Leona ang kamay ng dalaga. Pwede mo ba akong tulungan? Tulungan saan, Leona? Nagtatakang tanong niya nang maging seryoso ang itsura ni Leona. Sinabi sa akin ni Daddy na ipagkakasundo niya ako kay Silver Medal, pero ayokong pakasalan si Silver. May mahal akong iba at kailangan ko ang tulong mo. Anong tulong naman ang gusto mong gawin ko? Akitin mo si Silver para pakasalan ka niya. Ano? Biglang natutop ni Avena ang bibig nang mapasigaw siya. Tumingin muna siya sa paligid bago muling nagsalita. Ano bang pumapasok sa isip mo, Leona? Bakit kailangan ko pang mangakit para tulungan ka? Yun lang kasing naiisip kong paraan, Avena. Mapipigilan ang kasal namin ni Silver kapag may asawa na siya. Pakiusap, kailangan ko ang tulong mo. Makakaasa ba ako sa'yo? Ayaw mo ba kay Sir Silver, Leona? Kung tutuusin, mas bagay kayong dalawa. Pareho kayong mayaman at may pagmamalaking itsura. Walang ahad lang sa pag-iisang dibdib nyo. Avena, may asawa na ako at nasa Amerika siya ngayon. Tutol si Daddy sa boyfriend kong Amerikano, kaya nililihim ko sa kanya ang kasal namin. Akala niya hiwalay na kami dahil umuwi na ako ng Pilipinas tulad ng gusto niya. Please, tulungan mo ako. Gusto ko nang makasama ang asawa ko at hindi ako makakabalik sa Amerika hanggat buhay ang kasunduan sa pagitan ng pamilya namin ni Silver. Nakikita ni Avena na desperado na si Leona para makawala sa kasunduang yon. At bilang kaibigan, gusto niya itong tulungan. Susubukan ko, Leona, pero hindi ako nangangako ha. Hindi ako marunong mangakit at baka pagtawanan lang ako ni Sir Silver kapag ginawa ko yun. Napapangiwi na lang siya kapag iniisip na mga akit siya. Maging siya sa kanyang sarili ay natatawa sa iniisip niyang itsura. Mahal niya si Silver, pero wala sa hinagap niya na darating siya sa punto na mangakit. Salamat, Avena. Kahit hindi ka naman mangakit, maaakit pa rin sa'yo si Silver. Ang ganda mo kaya. Nakangiting sabi ni Leona. Mukhang bumalik na ang sigla nito nang pumayag siyang tulungan to. Tutulungan na nga kita, kaya wag mo na akong bulahin. Maligo na nga tayo. Tumawa naman si Leona bago nito iniyakap ang braso sa braso niya. Hindi mo ba huhubarin ang kwintas mo? Baka mahulog yan sa pool. Sandaling nag-isip si Avena kung huhubarin niya ang kwintas, dahil nangako siya kay Silver na hindi huhubarin yon kapag nasa labas ng mansyon. Pero nang maalala niya kung ano ang pendant ng kwintas, hinubad niya rin to. Baka masira sa tubig ang espesyal na pendant nito. Dito ko muna ilalagay ito ah. Lumapit si Avena sa snake plant na nasa salas ng bahay ni Leona. Inilagay niya ang kwintas sa vase ng halaman. Bakit dyan mo nilagay, Avena? Ang ganda-ganda ng kwintas pero sa flower vase mo lang ilalagay? Sa kwarto ko na lang. Wag na, aakyat pa tayo sa third floor para lang ilagay ito. Dito na lang, safe naman to rito.
Babalikan ko rin to mamaya pagkatapos natin maligo. Halika na, maligo na tayo. Hinila ni Avena si Leona patungo sa swimming pool at magkasabay silang tumalon. Nakalimutan pa nilang hubarin ng suot na roba, kaya nagtawanan sila ng mabasayon. Aliw na aliw silang dalawa, pero hindi pa sila nagtatagal sa paliligo nang tawagin ng kasambahay si Leona. Ma'am Leona, telepono po para sa'yo. Overseas po. Magalang nasabi ng kasambahay. Baka si Hobby yun, Avena. Kakausapin ko lang ha. Baka hindi niya makontak ang cellphone ko. May pagmamadaling umalis si Leona. Naiwan si Avena sa swimming pool at mag-isang lumangoy habang hinihintay na bumalik si Leona. Napagod na siya sa paglangoy ngunit hindi pa rin to bumabalik. Miss Avena. Tumingin siya sa tumawag sa kanya. Nakita niya uli ang kasambahay na sumundo kay Leona kanina. Bakit po ate? May ginagawa po ba si Leona? Ang tagal niya kasing bumalik eh. Nasa salid po niya si Ma'am Leona, Miss Avena. Pinapasabi po niyang may pupuntahan daw po siya at hindi ka na raw po niya masasamahan sa paliligo. Ganun po ba? Sige po, okay lang. Magpapalit lang po ako at uuwi na rin. Nang umalis ang kasambahay, umahon na rin si Avena sa swimming pool. Sinuot pa rin niya ang nabasang roba patungo sa salas ni Leona. Kukunin niya muna ang kwintas bago umakyat sa silid nito para magbihis. Pagpasok sa salas ay nakita ni Avena ang ama ni Leona. Babatiin niya sana ito, pero napansin niyang may kausap ito sa cellphone. Nakatalikod ang matanda sa direksyon niya at nasa tapat nito ang pinaglagyan ng kwintas niya. Bahagya siyang lumapit dito para kunin ang kwintas, pero napahinto siya nang marinig ang malakas nitong boses. Pesteng mga medalyan. Kaya palang dudulas at palaging nakakaligtas sa panganib. Agent pala mga inutil. Wala akong pakialam kahit miyembro pa sila ng organisasyong kinabibilangan mo. Binayaran kita para gawin ang inuutos ko sa'yo. Kung hindi mo kayang patayin si Doña Dacana, patayin mo na lang ang kambal na medal. Napako sa kinatatayuan si Avena. Nagimbal siya sa sinabi ni Mr. Alma. Hindi niya inaasahan na maririnig niya mula rito ang ganoong bagay. Malayong malayo ito sa nakilala niyang matanda na babait at father figure sa kanya. Hindi ako makapapayag na makawala sila ngayon. Agent ka rin ng Fortress tulad ng sinabi mo, kaya siguradong alam mo ang galaw ng dalawang yun. Muling sabi ng matanda. Kailangan tong malaman ni Sir Silver at Sir Gold. Sabi sa isip ni Avena. Dahan-dahan siyang kumilos para umalis, pero tatalikod pa lang siya nang biglang tumingin sa likuran si Mr. Alma. Huli na para magtago siya, dahil nakita na siya ng matanda. Tatawagan na lang kita mamaya. Saad nito bago pinutol ang tawag. Napaatras naman si Avena nang umisi si Sir Alma sa kanya. Napansin pa niya ang namumula nitong mga mata na tila wala pang tulog. Hindi mo dapat narinig ang mga sinabi ko, Iha. Hindi ko po sinasadya, Mr. Alma. May kukunin lang po ako rito at aalis na rin po ako. Babalik na po ako sa Medal Mansion pagkatapos ko magbihis. Humisi ang matanda at hindi nagustuhan ni Avena ang paghagod ng tingin nito sa katawan niya. Maganda ka, Avena, tulad ng nanay mo. Ganyan din kaganda ang katawan niya nung dalaga pa siya. Naalala ko siya sa tuwing niyayakap kita. Ang lambot ng katawan mo, Iha. Birhen na birhen at ang bango mo pa. Kinilabutan si Avena nang makita ang pagnanasa sa mga mata ng matanda. Itinuturing niya itong ama dahil akala niya ay itinuturing siya nitong anak. Pero may ibang kahulugan pala ang pagyakap nito sa kanya. Manyak ang matandang to. Bumabalik sa alaala ko kung paano ka nabuo, Avena. Masayang-masaya ang iyong ama ng gabing yun. Natigilan si Avena. Nakuha uli ng matanda ang atensyon niya. Ngayon lang may nagbukas ng usapin tungkol sa pagsilang niya. Dahil kahit ang nanay niya ay hindi sinasabi kung sino ang ama niya. Anong ibig mong sabihin, Mr. Alma? Ganito kasi yan, Iha. Kasambahay namin ng nanay mo at lasing ako ng gabing yun dahil sa pagkamatay ng asawa ko. Naakit niya ako at hindi ko napigilan ng sarili ko na angkinin siya. Hindi ako nagsawa sa katawan niya hanggang mabuo ka. Kaya lang pumangit ang katawan ng nanay mo nang isilang ka. Nawalan ako ng gana sa kanya. Mahigpit na kumuyom ang mga kamay ni Avena sa revelasyong narinig mula kay Mr. Alma. Mahirap tanggapin na nabuo siya sa panghahalay nito sa nanay niya. Pero hindi maikakaila na ito pa rin ang tatay niya. Hindi siya isisilang sa mundo kung hindi nangyari yon. Pero naawa siya sa nanay niya at kung ano ang nararamdaman nito ng mga panahong yon. Bakit ngayon mo lang sinasabing tungkol dyan?
Bakit hindi ka nagpakilala sa akin nung narito pa kami ni nanay? 10 taon na ako nun, Mr. Alma. Mauunawaan ko na kung sinabi mong ikaw ang tatay ko. May hinanakit niyang tanong. Lumambot ang ekspresyon sa mukha ni Mr. Alma. Lumapit ito sa kanya na parang isang ama na nangungulila sa anak. May namumuo pang luha sa gilid ng mga mata nito, pero bigla siyang sinakal ni Mr. Alma. Kay bilis mo palang malinlang, anak ko. Naniwala ka agad sa drama ko. Tumatawa nitong sabi. Para usan ko lang ang nanay mo, Avena, pero tanga siya para isiping mahal ko siya. Hindi ko mamahalin ang isang kasambahay at hindi kita kikilalanin bilang anak ko. Ipagbibili ko na sana kayong mag-ina sa sindikato pero tumakas ang nanay mo kasama ka. Nagtago siya sa proteksyon ng mga medal. Pero salamat na rin at wala na siya ngayon. May kinalaman ka ba sa pagkamatay ng nanay ko? Nangingilid ang mga luha niyang tanong. Oo, Avena. Ang tatay mong taong utak sa pagkamatay ng nanay mo. Kasalanan naman niya kaya namatay siya. Si Doña Dacana ang pinunterian ng mga tauhan ko. Pero humarang siya. Kung hindi niya ginawa yun, buhay pa sana ang nanay mo at wala akong problema ngayon. Wala na sanang haharang sa mga illegal kong kargamento kung namatay si Doña Dacana. Malaya ko maisasakay sa barko nila ang shipment ko. Pero hindi nangyari dahil sa nanay mo. Mas dumoble ang problema ko ngayon dahil sa kambal na medal. Kayong lahat ang nagpapahirap sa akin. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Avena ngayon. Sakit at galit. Nasasaktan siya para sa sinapit ng nanay niya at nagagalit siya sa ginawa ng tatay niya. Sa dinami-rami ng tao sa mundo, bakit isang kagaya pa ni Mr. Alma ang ama niya? Tama ang sinabi ni Sir Silver. Masama kang tao, Mr. Alma. Pinaniwala mo ko na mabuti ka. Humigpit ang kamay ni Mr. Alma sa leeg ni Avena. Napangiwi naman ang dalaga. Huli na para maniwala ka sa kanya, Avena. Nakuha ko ng loob mo at pinairal mo naman ang pangungulila sa puso mo. Pareho talaga kayo ng nanay mo. Mapapahama kayo dahil sa katangahan nyo. Isang patak ng luha ang tumulong mula sa mga mata ni Avena. Humugot siya ng malalim na paghinga bago hawakan ang braso ni Mr. Alma. Nagulat ang matanda nang dahan-dahang humigpit ang hawak niya roon kasabay ng pagsasalita niya. Salamat, Mr. Alma. Dahil sa iyo, nalaman ko ang totoo. Matagal ko nang gustong makita ang ama ko, pero matagal ko na pala siyang kasama. Salamat dahil kahit papano, naramdaman kong may tatay ako. Kahit hindi mo ako tinuturing na anak at may ibang kahulugan ng pakikitungo mo sa akin. Ngayon, panatag na ako at magiging masaya. Dahil hindi rin kita kikilalanin bilang ama. Kung ayaw mo sa akin, mas ayaw ko sa'yo. At lalong hindi ko matatanggap ang demonyong ama na gaya mo. Pabaklas niyang inalis ang kamay nito sa leeg niya at kinaliwa ng suntok si Mr. Alma. Tinamaan ito sa muka at dumugo ang ilong. Walang hiya ka. Akala mo hindi kita sasaktan, ha? Galit nitong sabi bago kinuha ang nakasabit na baseball bat sa dingding ng salas. Mabilis na kinuha ni Avena ang kwintas sa flower vase at isinuot yon bago siya tumakbo palabas ng bahay. Natanaw naman niya ang paglabas ng kotse ni Leona sa garahe. Avena, sakay na! Sigaw nito sa nakabukas na bintana. Tumakbo si Avena patungo sa sasakyan ni Leona. Bubuksan na niya ang pintuan nang may bumoto sa kanya ng baseball bat. Napalayo siya sa sasakyan para umiwas, pero tumama yun sa side mirror ng kotse ni Leona. Tumingin siya kung sino ang naghagis ng baseball bat, pero nahintakutan siya nang makita ang grupo ng mga kalalakihan patungo sa direksyon niya. Avena, magmadali ka! Mga tauhan ni Daddy ang paparating! Please, sumakay ka na! Desperadong pagmamakaawa ni Leona, pero hindi makalapit si Avena sa sasakyan nito. Kailangan niyang magtago sa likod ng fountain para hindi tamaan ng mga binabatong baseball bat sa kanya. Leona, umalis ka na! Iwan mo na ako rito! Avena, bilisan mo! Kapag nakalabas ka, humingi ka ng tulong! Umiyak si Leona at napipilitan itong umalis. Nakaramdam naman ng takot si Avena nang makita ang grupo ng mga kalalakihang palapit sa kanya. Higit sa 10 ang mga yon at natatanaw pa niya ang iba sa kalayuan na patungo rin sa direksyon niya. Hinawakan ni Avena ang pendant ng kwintas. Hindi niya alam kung paano bubuksan yon para matawagan si Silver. Pinisil niya ng isang beses ang pendant bago idikit sa tenga niya. Sir Silver, kailangan ko ng tulong mo. Sabi niya, pero katahimikan ang sumagot sa kanya. Naluluhan na siya dahil malapit na sa kanya ang mga lalaki.
Wala siyang ibang matatakbuhan dahil bawat direksyon ay may sumusulpot na tauhan ni Mr. Alma. Muli niyang pinisil ang pendant. Sir Silver! Naputo lang sasabihin ni Avena dahil naiyak na siya sa labis na takot. Avena, listen to me. I heard you. I heard everything. I'm coming. Please stay calm. Bahagya siyang kumalma nang marinig ang boses ni Silver, pero naroon pa rin ang takot sa dibdib niya. Natatakot ako, Sir Silver. Ang dami-dami nila. May mga hawak silang mahabang kahoy at baseball bat. Parang gusto nila akong patayin. Wala akong matatakbuhan dito. Nakulong ako sa compound ng mga Alma. Calm down, Avena. Isipin mo mga tinuro ko sa'yo at ang mga training natin. Gamitin mo yun para lumaban hanggat wala pa ako riyan. Hindi ko pa nararanasan lumaban ng totoo, Sir Silver. Hindi ko alam kung makakaya ko. Nakakatakot sila. Makakaya mo yan, Avena. May tiwala ako sa'yo at sa kakayahan mo. Isipin mo lang na ako ang kalaban mo at gamitin mo lahat ng itinuro ko para makaligtas ka. Konting tiis na lang, malapit na ako riyan. Huminga ng malalim si Avena. Kailangan niya ng lakas ng loob para lumaban. May alam siya sa pakikipaglaban pero mababaliwala yon kung natatakot siya. Akala niya ay sapat na ang naipon niyang lakas ng loob, pero napasigaw siya nang hampasin siya ng isang lalaki. Wala sa sarili siyang yumuko at tumakbo. Sir Silver, tulungan mo ako! Sigaw niya sa earpiece bago nabitiwan yon. Hindi niya narinig kung sumagot si Silver o hindi. Nanatili yung nakalawit sa leeg niya habang tumatakbo siya. Kung saan-saan siya lumiliko para takasan ng mga lalaki. Nagkakataon naman na palagi siyang nakakaiwas sa atake ng mga ito, kahit panay pagtakbo ang ginagawa niya. Isang kalaban ang biglang sumulpot sa unahan ni Avena at nakaamba ang baseball bat nito sa kanya. Kusang gumalaw ang katawan niya at paluhod na bumaluktot palikuran. Nakatuon ang isa niyang kamay sa lupa para hindi tuluyang mapahiga. Dumaan sa ibabaw ng mukha niya ang baseball bat bago yun lumagpas. Biglang pumasok sa alaala ni Avena ang boses ni Silver habang nasa training sila. Ganoon din ang eksena kung saan iniwasan niya ang paa nito. Counter-attack, Avena. Gawin mo ang ataking papasok sa isip mo. Utos nito sa alaala niya. Nagkaroon ng lakas si Avena. Tila nagkaisa ang isip at katawan niya. Itinulak niya ang sarili patayo. Mabilis siyang umikot at nagbitiw ng sipa sa kalaban. Tumama ang paa niya sa punong tenga ng lalaki at kaagad itong bumagsak sa lupa. Oh my God, napatulog ko siya. Hindi makapaniwala niyang sabi. Sa pagkakataong yon, nagkaroon ng tiwala sa sarili si Avena. Naniniwala siyang kaya niyang lumaban at ito ang bagay na pinaghahandaan ni Silver. Tinuruan siya nito para sa ganitong sitwasyon na kailanman ay hindi niya inisip na mararanasan niya. Bilisan mo, Sir Silver. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako tatagal sa laban. Sabi niya bagong kinuha ang baseball bat ng kalaban. Nakipagsabayan na si Avena sa mga kalalakihan. Wala na siyang nararamdamang takot ngayon kahit napakarami ng mga kalaban niya. Sa bawat pag-ataking ginagawa niya, boses ni Silver ang naririnig niya. Pakiramdam niya itinuturo nito ang mga dapat niyang gawin. At yun ang ginagawa ng katawan niya. Sa gitna ng laban, isang humahagibis na sasakyan ang pumasok sa bakuran ng mga Alma. Napangiti si Avena sa pag-aakalang si Silver ang dumating. Pero nadismaya siya nang lumabas ang hindi pamilyar na lalaki at kinaladkad nito palabas ng sasakyan si Leona. I'm sorry, Avena. I failed. Umiiyak na sabi ni Leona. Nanlumo man pero umaasa si Avena na darating si Silver para saklolohan siya. Samantala, sa Fortress Headquarters, nagkakasa ng operasyong paghuli ang kambal na sina Leg at Arm nang marinig ni Leg ang naging usapan ni Avena at Mr. Alma. Nagmamadali siyang nagpaalam kay Arm para puntahan ng dalaga, kahit buong gabi silang nagplano para madakip ang natitirang rookie agent. Hindi na siya nakauwi ng Medal Mansion at sa headquarter na siya nagpalipas ng gabi. Pero nauunawaan naman ni Arm ang gagawin niya. Nasa panganib si Avena at nangako siyang sasaklolo ito kapag humingi ng tulong sa kanya. Nasa kalagitnaan ng pagmamaneho si Leg nang harangan siya ng isang kotse at 2 motorsiklo. Damn it! Get out of my way! Sigaw ni Silver at sunod-sunod na bumusina. Pero nagpaulan ng bala ang 2 rider ng motorsiklo. Wala siyang pagpipilian kundi iliko ang sasakyan niya sa ibang direksyon. Kambal, do you hear me? Saad ni Arm sa isang earpiece na suot niya. Nasa kabila naman ng earpiece na konektado sa linya ni Avena. Yeah.
Tipid niyang sagot habang nakatuon sa pagmamaneho para takasan ang mga humahabol sa kanya. Wala siyang oras para harapin ang mga to. Mas kailangan siya ni Avena ngayon. Magugulat ka sa sasabihin ko, Kambal. Nalaman ko ngayon lang. Kinuha ni Tita Dulce ang serbisyo ng Fortress para hulihin si Mr. Alma. Kinakasa ngayon ng grupo ni Captain McLaren ang pagsugod sa bahay ng mga Alma para mahuli rin ang matanda. Tita Dulce is Mr. Alma's woman. Bakit niya ipapahuli ang lalaki niya? Tapat siya sa taong yun at maging tayo ipinagkanulo niya sa matandang yun. Siya ang nagre-report kay Mr. Alma ng mga ginagawa natin. Baka hiwalay na sila. O baka nagsasawa na rin si Tita Dulce sa panggagamit ni Mr. Alma. Ano sa palagay mo? Huwag na natin pag-usapan ang relasyon nilang dalawa. Mas mabuti yon dahil mapapanatag na tayo sa mansyon dahil sa ginawa ni Tita Dulce. Hindi na natin kailangang bantayan ang mga kilos niya. Tama ka, Kambal. Ang hirap magpanggap na wala tayong alam sa mga ginagawa niya. Kung hindi dahil kay Lola, baka nasa kulungan na ngayon si Tita Dulce. Siya nga pala, bago ko makalimutan, nasundan ni Agent Dolphin ang bakas ng huling rookie agent. Patungo siya sa mansyon ng mga Alma at maaaring naroon na siya ngayon. Pupunta na rin ako ron kasama ang team ni Agent McLaren. Shit, that guy. Mapapatay ko siya kapag sinaktan niya si Avena. Malakas si Avena, Kambal. Walang mangyayaring masama sa kanya. Napamura naman si Leg nang muling magpaulan ng bala ang mga humahabol sa kanya. Nasa gitna ka ba ng laban, Kambal? Yeah. Bakit hindi mo agad sinabi? Pinagpaliban ko sana muna ang chismis na nasagap ko tungkol kay Tita Dulce at Mr. Alma. Ayos ka lang ba riyan? Kailangan mo ba ng tulong? Yeah. Please connect my line to Agent Dolphin. Mabilis na sumunod si Arm sa hiling ni Leg. Ilang saglit lang ay nasa linya na si Agent Dolphin. Ito ang hacker ng Fortress at isa sa miyembro ng Spy Division. Gusto mo raw ako makausap, Agent Leg? Yes, I need help, Agent Dolphin. Sino sa mga agent ng Fortress ang malapit sa lokasyon ko? Oops, wait a second. Aalamin ko muna ang lokasyon mo. Sandaling tumahimik sa kabilang linya bago ito muling nagsalita. Found you, Agent Leg. Ang malapit sa lokasyon mo ngayon ay si Agent Leo. Nasa shopping mall siya 3 gusali mula sa kinaroroonan mo ngayon. Anong tulong ang gusto mo, Agent Leg? Kung maaari sana, pigilan niya mga sumusunod sa akin ngayon. No problem. I'll call her and relay your request. Thank you, Agent Dolphin. You're welcome. Nagpatuloy sa pagmamaneho si Leg. Konti na lamang at makakarating na siya sa mansyon ng mga Alma. Maya-maya lang ay may humarurot na kotse sa hulihan niya. Inunahan nito ang mga sumusunod sa kanya at sinadyang harangan para makalayo siya. What's up, Agent Leg? Nakabuntot na ako sa sasakyan mo. Anong gusto mong gawin ko sa mga to? Masiglang boses ng isang babae ang narinig ni Leg sa earpiece niya. Hinala niya si Agent Leo ang nagsasalita ngayon. Hulihin mo sila at dalhin sa headquarter. Kakausapin ko sila pagkatapos ng gagawin ko. Your wish is my command, Agent Leg. Consider your request done. Nawala sa linya si Agent Leo. Muli naman niyang narinig ang boses ni Avena sa kabilang earpiece. Natatanaw na rin niya ang gate ng mansyon ni Mr. Alma. Leche, ang titigas ng mga mukha niyo. Halata na sa boses ng dalaga ang pagod. Sir Silver, kung hindi ako mabubuhay rito, pakilibing na lang ako sa tabi ng nanay ko. Mahina pa itong tumawa. Hindi ka mamamatay, Avena. Narito na ako. Ibinangga ni Leg ang sasakyan sa gate at diretso siyang pumasok sa loob ng bakuran. Inararo niya ng sasakyan ang mga nakatayong tauhan ni Mr. Alma hanggang matanaw niya si Avena. Dumilim ang ekspresyon niya nang makitang may bahid ito ng dugo sa labi. Meron din sa noo hanggang sa pisngi at maging sa mga braso at binti. Nanghihina na rin ito at kumukuha na lamang ng suporta sa hawak na baseball bat na nakatuon sa lupa. Avena! Sigaw niya pagkababa ng sasakyan. Sinalubong si Leg ng hampas mula sa kalaban. Pero baliwala niya yung sinangga ng isang braso. Mabilis din niyang nahawakan ang baseball bat at hinila yon mula sa kalaban. Naago niya yon mula rito at malakas na ipinalo sa lalaki. Naputol ang baseball bat kasabay ng pagbagsak nito. Nagpupuyos ang dibdib niya sa galit ngayon. Hindi niya makontrol ang lakas niya. Gusto niyang tapusin ang lahat ng kalaban na nanakit kay Avena. Get out of my way! Sigaw niya sa mga to. Para siyang naghahawan ng masukal na gubat habang pinapatumba ang mga kalaban. Baliwala sa kanya kahit tamaan siya ng malakas na hampas mula sa mga to. Baliwala sa kanya ang masugatan o mabugbog ang katawan niya.
Ang mahalaga sa kanya ay makarating siya sa kinatatayuan ni Avena. Gusto niya itong yakapin at bigyan ng suporta sa pagkakatayo. Nagawang mahawi ni Leg ang mga kalaban nang kusang umatras ang iba sa mga to. Malapit na siya kay Avena nang bigla itong tumakbo palapit sa kanya. "Silver!" Sigaw nito na animoy natatakot. Sinalubong ni Leg ng 2 bisig si Avena. Yumakap ito sa kanya at pinagpalit ang pwesto nila. Nagulat siya nang makita ang isang kalaban sa likuran ni Avena. Nakaamba ang patalim nito, pero mabilis niyang pinagpalit ang pwesto nila ng dalaga. Hindi niya hahayaan na saluhin ni Avena ang patalim para sa kanya. Pero isa pang patalim ang palapit sa direksyon nila. Hinagis yun ng rookie agent bago tumakbo kasama si Mr. Alma at tatama ang patalim na yon sa likod ni Avena. Mabilis niyang hinarang ang braso sa likuran ng dalaga. Tumusok ang patalim sa braso niya. Naramdaman ni Leg ang sakit sa braso, pero hindi niya naramdaman ang sakit ng patalim na tatama sa likuran niya. "Tumakas na tayo! May dumating na mga kasamang lalaking yan!" Sigaw ng lalaki sa likuran ni Leg. Naramdaman ni Leg ang pagtakbo ng mga kalaban palayo kasabay ng pagdaing ni Avena. Marahan siyang dumistansya sa dalaga at tiningnan ang kalagayan nito. Hindi muna niya pinansin ang nakabaon na patalim sa braso niya. Mas mahalaga si Avena kaysa sa sarili niya. Nasaktan ka, Sir Silver." Nanghihinang sabi ni Avena nang makita ang braso niya. Hindi maipinta ang mukha ni Silver nang makita ang dugo sa kamay ni Avena. Hawak nito ang talim ng swift knife ng kalaban. Pinigilan pala nito ang pagsaksak ng kalaban sa kanya, kaya hindi niya naramdaman ang pagbaon ng patalim sa likuran niya. "Hinayaan mo na lang sana tong bumuon sa likod ko, Avena. Hindi ka sana nasugatan." Mahina niyang sabi. Kinuha ni Leg ang patalim kay Avena at baliwala rin niyang binunot ang nasa braso niya. Inalis naman ni Avena ang suot nitong roba. Dumilim ang anyo ni Leg nang makita ang namumulan nitong balat. Halatang nabugbog yon sa malakas na pagpalo. "Ayos lang ako, Sir Silver. Medyo napagod lang. Pero makakaya ko pang maglakad. Kailangan ko lang ng konting tulong. Ang sakit kasi ng katawan ko." Itinali nito ang roba sa braso niya, pero hinati niya yon sa 2 bago ihagi sa lupa ang mga patalim. Itinali niya sa kamay ni Avena ang kaputol ng roba. Hinubad niya rin ang suot na leather jacket at binalot sa nakabikining katawan ng dalaga. "Pasensya na kung natagalan ako, Avena. Wala ka sana sa ganitong kalagayan kung maaga akong dumating." Umiling si Avena habang nakangiti. "Wala kang kasalanan, Sir Silver. Wala sana ako sa ganitong kalagayan kung nakinig ako sa'yo. Hindi ako naniwala sa sinabi mo tungkol kay Mr. Alma. Pinilit kong paniwalaan na mabait siya. Pero nagkamali ako. Muntik na ako mapahamak dahil sa kanya. Ang dami pala niyang kasalanan sa amin ni Nanay. Siya rin ang utak sa pagtatangka sa buhay niyo ni Sir Gold. Sana pagbayaran niya mga kasalanang yun sa kulungan." "Huwag ka mag-alala, Avena. Hindi sila makakatakas sa fortress. Kasama si Kambal sa mga tumutugis kay Mr. Alma at sa mga kasabot niya. Matatapos na ngayon ang lahat ng kasamaan niya." "Tama si Kambal, Avena." Singit ng boses ni Arm na kararating lang. Kasama nito si Agent Mona na miyembro ng grupo ni Captain McLaren at ito rin ang asawa ng kapitan na si Agent Bravo. "Nahuli na namin si Mr. Alma at ang mga tauhan niya. Kasama rin ng rookie na traidor sa grupo namin. Makakabalik na tayo sa Medal Mansion pagkatapos magamot ang mga sugat niyo. Sumama ka muna kay Agent Mona. Dadalhin ka niya sa pagamutan. Nasa sasakyan na rin ang anak ni Mr. Alma at handa siyang tumistigo laban sa ama niya. Susunod na lang kami ni Kambal pagkatapos namin dito." Muling sabi ni Arm. "Agent? Totoong mga agent kayo?" Gulat na tanong ni Avena. "Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat kapag nakauwi tayo, Avena." Pangako ni Leg sa dalaga. Hindi naman ito nagpumilit at sumama na lang kay Agent Mona. Tinapik ni Arm ang balikat niya nang makalayo ang 2 babae. "Katatapos nang gumaling ng injury mo sa balikat pero may injury ka na naman sa braso ngayon. Sana magawa mo magtapat kay Avena bago ka magka-injury uli. Sayang ang oras, Kambal." Payo ni Arm. "You're right. I'll tell her everything once we go back home." "That's my twin." Isang linggo pagkatapos ng mga nangyari, sariwa pa rin kay Avena ang mga pinagdaanan niya sa mansyon ng mga Alma. Nabalitaan niyang nakakulong na si Mr. Alma at nakaalis na rin ng bansa si Leona pagkatapos nilang mag-usap at magpaalam sa isa't isa. Narinig din ito ang revelasyon ni Mr. Alma ng araw na yon
at masaya ito na totoo silang magkapatid. Naka-move on na ang lahat, pero siya ay parang na-stuck pa rin sa araw na yon. Hindi niya makalimutan ang nangyaring laban at kung paano nabugbog ang katawan niya. Mabilis naman siyang nakabawi ng lakas dahil sa ibinigay na gamot ni Dr. Prince at bahagyan na ring naghihilom ang sugat sa kamay niya. Isa rin sa nagpagulat sa kanya ay nang malaman na agency na Gold at Silver, maging ang asawa ni Gold na si G at kaibigan ng mga ito na si Paloma. Nalaman din niyang pinasadya ni Silver ang pagpapagawa ng kwintas para ibigay sa kanya at upang mamonitor nito ang kinaroroonan niya. Napabuntong hininga na lang si Avena sa mga revelasyong nalaman niya. May problema ka ba, Avena? Napatingin si Avena kay Silver na nakaupo sa harapan ng mesa nito. Kasalukuyan silang nasa opisina ng binata sa Medal Cargo Line. Iniisip ko lang ang mga nangyari, Sir Silver. Ang pagiging agent niyo ni Sir Gold at ang connection ko kay Mr. Alma. Kailan mo pa nalaman ng tungkol sa mga ginagawa niya? Recently lang. Buong akala ko ay si Tita Dulce ang utak sa death threats ng aming pamilya. Hinayaan ko lang si Tita at kami na lang ang nag-a-adjust ni Kambal para makaligtas sa mga panganib. Ayokong masaktan si Lola kapag pinakulong ko si Tita. Pero nang makausap ko nanay mo bago siya mawala, doon ko nalaman na si Mr. Alma ang may kagagawa ng lahat. Ipinagtapat niya sa akin kung sinong totoo mong ama at kung anong klase ng tao siya. Pero nakaligtas sa batas si Mr. Alma kahit idinawit siya ng negosyanteng sumalo ng kasalanan niya. Nagkaroon kami ng sariling investigasyon. Hindi lang si Mr. Alma ang inimbestigahan namin, maging ang malalapit na tao sa kanya. At doon namin nalaman kung gaano kasama ang matandang yun. Drug dealer siya at illegal na nag-e-export ng mga kababaihan sa ibang bansa. Bakit itinago mo sa akin ang lahat? Nangako ako sa nanay mo na hindi ko sasabihin ng tungkol sa tatay mo, Avena. Ayaw niyang makilala mo siya dahil galit pa rin ang nanay mo kay Mr. Alma sa mga ginawa nito sa kanya. Ayaw ko rin na magalit ka sa akin kapag pinipigilan kitang pumunta sa bahay ng mga Alma. Itinuturing mo ama si Mr. Alma at nahihirapan ka rin na paniwalaan ako. Hindi mo rin mahindihan si Leona kapag gusto kang makasama. Kaya hinahayaan na lang kita para makasama mo rin ang kapatid mo, kahit na hindi niyo alam ang totoo. Ang tanging magagawa ko na lang ay panatilihin kang ligtas sa kabila ng mga panganib sa tuwing pupunta ka sa bahay nila. Nakokonsensya naman si Avena dahil pinairal niya ang puso ng mga oras na yon. Nagpapasalamat din siya at namulat na siya sa katotohanan ngayon. Binago na lang niya ang paksa ng pinag-uusapan nila ni Silver. Ayaw na niyang pag-usapan ang tungkol sa mga nangyari. Siya nga pala, Silver. Pakisabi nga uli sa akin kung bakit kailangan ko sumama sa opisina mo. Naguguluhan pa rin si Avena kung bakit kasama siya nito sa opisina. Avena, personal maid kita at nararapat lang nakasama kita kahit saan ako pumunta. Wala naman akong ginagawa rito. Ikaw pa nga nagtimpla ng kape ko pagdating natin dito. Pagkatapos kong magkape, ikaw rin ang naglikpit ng tasa ko. Ako ito, nakaupo lang. Hindi naman ganito ang trabaho ko eh. Nangako ako sa'yo na hindi na kita hahayaang lumabas mag-isa. Mas mabuting kasama mo ako kapag lumalabas ka. Napakamot naman sa pisngi si Avena kahit hindi yun nangangati. Mannerism na niya yon kapag naguguluhan. Wala naman akong planong lumabas ng mansyon, Sir Silver. Sinama mo lang ako rito kaya akala ko may mahalaga akong gagawin dito. Gagawin mo lang pala akong display rito. Nakalimutan mo na ba ang bilin ni Dr. Prince? Hindi ka pa pwedeng magtrabaho dahil sa sugat sa kamay mo. Umupo ka lang dyan, Avena. Nakakainip naman dito, Sir Silver. Wala akong ginagawa. Kundi pagmasdan ka. Sabi niya sa isip. Baka mahuli ni Silver na nakatitig siya rito at mabuking nito ang nararamdaman niya. Mas lalo pa naman siyang nahulog dito nang iligtas siya nito sa mansyon ng mga Alma. Pakiramdam niya ay mahal din siya ni Silver ng mga oras na yon. Nakakatakot ang ekspresyon nito, pero kitang-kita niya ang kagustuhan nitong makalapit sa kanya. Kahit nag-iisa ito ay pinadapa nito na parang damo ang mga kalaban na humaharang dito. Pwede mo naman akong titigan, Avena, para hindi ka mainip. Nag-init ang mukha ni Avena at nag-iwas ng tingin kay Silver nang umiti ito sa kanya. Hindi niya napigilan ang mabilis na tibok ng puso nang tumayo ito at lumapit sa kinauupuan niya. Patingkayad itong umupo sa harapan niya bago hawakan ang mga kamay niya. Sir Silver, bakit parang ang klingi mo nito mga nagdaang araw? Palagi mong hinahawakan ang kamay ko.
Minsan pasimple lang pero madalas hayagan kahit sa harapan ng pamilya mo. Palagi mo rin ako niyayakap at gusto mo palaging kasama ako. Binibigyan mo pa ako ng kung ano-anong regalo. Tambak na nga yun sa aparador ko eh. Yung iba hindi ko pa nabubuksan at ang iba naman ay mga mamahaling gamit kaya tinatago ko lang. Sayang kasi kapag naiwala ko. Ayaw mo naman tanggapin kapag binabalik ko. Ang sabi mo trabaho kong tanggapin ng mga yon. Kasama ba yun sa trabaho ko bilang personal maid mo? Naguguluhang tanong ni Avena. Avena, hindi magaling ang dila ko sa pagsasabi ng nararamdaman ko. Sana malaman mo kung anong ibig sabihin ng mga ginagawa ko. Mas lalo naman siyang naguluhan. Mahirap maging assuming, pero gusto niyang isipin na mahal din siya ni Silver. Isulat mo na lang kung hindi mo kayang sabihin. Biro niya na natatawa pa. Good idea. Bulalas nito na parang magandang ideya ang sinabi niya. Hindi inaasahan ni Avena na gagawin talaga ni Silver ang sinabi niya. Tumayo ito at kumuha ng ballpen at papel sa mesa. May isinulat ito roon bago ibigay sa kanya ang papel. Ganoon na lamang ang gulat niya nang makita ang nakasulat doon. Mahal kita, Avena. Basa niya. Oh my God, ano to, Sir Silver? Prank ba to? May inis niyang tanong sa binata. Pakiramdam niya ay pinagtitripan siya nito. Umupo sa tabi niya si Silver at hinawakan nito ang kamay niya. Totoo yan, Avena. Naramdaman ko to nang isinayaw kita nung 18th birthday mo. Ganun na katagal? Mas matagal lang sa'yo, Avena. 16 ka pa lang, mahal mo na ako, di ba? Nakangisi nitong sabi na nagpainit na naman sa mukha ng dalaga. Paano mo nalaman yun? Aksidente mong napindot ang pendant ng kwintas mo nung dumalaw ka sa nanay mo. At narinig ko lahat ng mga sinabi mo sa kanya. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya nang marinig yun. Hiyang-hiya naman si Avena at hindi siya makatingin ng diretso kay Silver. Pero marahan itong hinawakan ng mukha niya. Please, huwag kang magagalit sa akin, Avena. Matagal ko itong itinago dahil ayokong magbagong pakikitungo mo sa akin. Sa pinapakita mong reaksyon ngayon, sana hindi ko na lang sinabi. Hindi na lang sana ako nagtapat sa'yo. Hindi alam ni Avena kung ano ang dapat niyang sabihin kay Silver. Pareho nilang itinago ng maraming taon ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Pareho silang natakot na may magbabago sa samahan nila kapag ang isa ay nagmamahal at ang isa ay hindi. Pero ngayon, pareho sila ng nararamdaman at magiging tapat na rin siya sa kanyang damdamin para sa binata. Kailanman hindi ko magagawang magalit sa iyo, Sir Silver. Nabigla lang ako at hindi makapaniwala sa mga sinabi mo. Mahal kita, kahit alam kong walang kapalit yon. Minahal kita, kahit alam kong masasaktan ako. Ngayon nalaman ko na mahal mo rin ako. Hindi ko alam ang mararamdaman ko. Pero isa lang ang sigurado ko. Masaya ako. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Kahit sa papel ka lang nagtapat sa akin. Nakangiti niyang sabi. Kinuha ni Silver ang papel sa kanya at pinunit yon. Nakikita niya ang determinasyon sa mga mata nito nang muling tumingin sa kanya. Mahal kita, Avena. Mahina nitong sabi at nauutal pa. Tumikim ito at muling nagsalita. Mahal kita, Avena. Mahal na mahal. Ngumiti si Silver na parang isang malaking tagumpay ang ginawa nitong pagtatapat. Mahal kita, Avena. Mahal na mahal. Paulit-ulit nitong sabi bago siya yakapin. Naluha si Avena sa sobrang kagalakan ng puso niya. Sa panaginip lang niya nakikita ang ganitong eksenang nila ni Silver. Pero ngayon, totoong nangyayari ito. Mahal din siya ng lalaking mahal niya. Mahal din kita, Silver. Mahal na mahal. Buong pagmamahal niyang sabi bago gumanti ng yakap dito. Simula nang magtapat si Silver kay Avena, araw-araw na yung bukang bibig ng binata. Kahit saan ito makita si Avena sa loob ng mansyon, sisigaw ito ng, Mahal kita, Avena! Si Avena na lang ang nagtatago dahil nahihiya na siya sa mga taong nakakarinig ng sigaw ni Silver. Isang umaga, nasa hardin si Avena kasama si Doña Dacana at Madam Dulce. Humingi na rin ng paumanhin si Madam Dulce sa dalaga dahil inaamin nito na nagsiselo sa nanay niya kaya mainit ang dugo sa kanya. Pero ngayon maayos na ang pakikitungo nito sa kanya. Masaya nilang pinag-uusapan ang tungkol sa alagang aso ni Gold at G nang biglang sumilip si Silver sa hardin at sumigaw. Mahal kita, Avena! Panginoon kong bata to! Nasa po ni Doña Dacana ang dibdib dahil sa gulat.
Apo, papatayin mo ba ang lola mo? Nakakagulat ng pagsigaw mo. Sorry Lola, pero mahal na mahal ko po kasi si Avena. Nakangiting sabi ni Silver. Alam namin, Apo, araw-araw mo ba namang isigaw yan sa mansyon? Kahit mga kulisap sa hardin, maririnig ka. Pumasok ka na sa opisina para matahimik na kami rito. Pasimpleng taboy ng matanda. Okay po Lola. I love you Avena. Kumindot pa to sa dalaga bago umalis. Pulang-pula naman si Avena sa hiya at kilig. Avena, bakit hindi pa kayo magpakasal ni Silver? Suwestyon ni Madam Dulce. Matagal nyo nang itinatago ang nararamdaman nyo sa isa't isa at nasa wastong edad na rin kayo para magkaroon ng pamilya. Matatahimik siguro tayo rito kapag kasal na kayo. Hindi na kailangan sumigaw ni Silver para lang sabihing mahal ka niya. Dugtong pa nitong biro. Hindi naman po nag-aalok ng kasal si Sir Silver, Madam Dulce. Nakakahiya naman po kung pangungunahan ko siya. Pagtatapat niya rito. Naku Avena, wag mo nang hintayin ang alok ni Silver ng kasal. Ilang taon siyang nahihiyang magtapat sa'yo na mahal ka niya. Baka abutin kayo ng pagtanda bago siya makapag-alok ng kasal. Ay ang laki niyang tao pero napakatorpe. Daig na daig ng kambal niya sa diskartehan sa babae. Ako na lang ang kikilos para sa inyong dalawa. Dulce, ikaw ang maging punong abala sa mangyayaring kasal ni na Avena at Silver. Pagdedesisyon ni Doña Dacana. Walang problema tita, aasikasuhin ko po agad. Nakangiting sang-ayon ni Madam Dulce. Wala nang nagawa si Avena dahil si Doña Dacana at Madam Dulce na ang kumilos para sa kanila ni Silver. 2 linggo lamang ang naging preparasyon ng kasal at ngayon ay dumating na ang araw ng kasal ni na Silver at Avena. Hindi mapakali sa sobrang kaba si Silver habang naghihintay sa tapat ng altar katabi ang kakambal nitong si Gold. May plano na siya kung paano aalokin ng kasal si Avena, pero naunahan siya ng lola at tita Dulce niya. Walang ideya ang mga ito na nakahanda na rin ang kasal na yon, kahit hindi pa niya nagagawang magtapat kay Avena. Naghanda siya ng kasal kahit posibleng hindi niya makatuluyan ang bride na gusto niya. Pero hindi naman nasayang ang effort niya. Ikakasal na siya sa babaeng pinangarap niyang mapangasawa. Kambal, binabalaan kita. Huwag kang mahihimatay dyan. Iiwanan talaga kita rito dahil nakakahiya ka. Pagbabanta ni Gold sa hindi mapakaling kakambal. Kinakabahan ako, Kambal. Ikakasal na kami ni Avena. Ikakasal na nga kayo kaya relax ka lang. Nakakahiya sa mga bisita kapag nahimatay ka. Alalaanin mo, narito ang ibang agent ng Fortress. Mababawasan ang angas mo kapag nakita ka nilang nahimatay sa araw ng kasal mo. Baka hindi ka na nila katakutan, baka tanggalin din tayo ni Lady Sia na kanang kamay niya. Tayo pa naman ang kasing astig niya sa Fortress. Bulong na paalala ni Gold. Kaya ko to, Kambal. Hindi ako mahihimatay. Hindi mawawala ang angas ko sa mata ng mga Fortress agent. Paulit-ulit na bumuga ng hangin si Silver. Pakiramdam niya ilalabas na ang puso niya sa kanyang dibdib. Ngayon lang siya kinabahan ng ganito. Ilang beses nang nanganib ang buhay niya pero ni katiting na kaba ay wala siya. Si Avena lang talaga ang nagbibigay ng ganitong pakiramdam sa kanya. Papasok na si Avena, Kambal. Tumingin si Silver sa entrance ng simbahan. Tila nagliwanag ang paligid niya nang makitang pumasok ang babaeng mahal niya. Parang nilipad ng hangin ang kaba sa dibdib niya. Napanatag siya nang maglakad si Avena sa aisle. Marahil kinakabahan siya dahil nagkaroon ng pangamba ang isip niya na baka hindi ito sumipot sa simbahan at hindi matuloy ang kasal nila. Ngayon, wala nang makapipigil pa sa pag-iisang dibdib nila ni Avena. At nagpapasalamat siya na hindi siya nahimatay hanggang matapos ang seremonyas ng kasal. Naging ganap silang mag-asawa at kaagad na biniyayaan ng babaeng sanggol makalipas lamang ang 1 taon nilang pagsasama ng babaeng pinakamamahal niya. Patuloy pa rin sa 2 trabaho si Silver, bilang agent at CEO ng Medal Cargo Line, habang si Avena ay isang mabuting asawa at ina sa anak nila ni Silver. Hindi na naririnig ang sigaw ni Silver sa mansyon kahit doon sila nanirahan, dahil ang tanging ingay na nagpapasigla sa bahay nila ay ang tawa at iyak ng anak nila. Bumuti na rin ang pakiramdam ni Doña Dacana sa pagdating ng bago nitong apo sa tuhod at katuwang na rin ni Silver si Madam Dulce sa pag-aasikaso ng negosyo ng pamilya. Nanatili pa ring lihim sa loob ng pamilya ang pagiging agent ng kambal. Ngayon, payapa na sila at masayang namumuhay na magkakasama. Bagamat minsan ay may kaba si Avena sa tuwing nasa misyon ng asawa,
Pero lagi siyang nananalangin at panatag siya na magtatagumpay ito at uuwi ng bahay na buo at ligtas. Lalo pa't nangako si Silver sa kanilang mag-ina na palagi nitong iingatan ang sarili para sa kanila sa tuwing ito ay nasa misyon. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.